Magandang araw mga manonood. Kasama nyo ang Crash Moto Channel. Kilala ang Peugeot sa kanilang mga sasakyan at sa pelikulang Taxi, ipinakita nila ang pinakamahusay na kotse sa mundo. Kung sakali, iyon ay sarkasmo. Gayunpaman, mas kaunti na lang ang nakakaalam na ang Peugeot ay gumawa at patuloy pa rin gumagawa ng mga motorsiklo hanggang ngayon. Bukod dito, ang kumpanya ang pinakamatandang aktibong gumagawa ng mga scooter. Mga kaibigan, sa episode na ito gusto kong ikwento sa inyo ang kasaysayan ng mga motorsiklong may leon sa logo. Kasabay nito, malalaman din natin ang mahalagang makasaysayang konteksto para mas maintindihan ang material. Sa madaling salita, umupo kayo ng komportable. Magsisimula na tayo. Para maintindihan kung sino ang pamilya Peugeot at paano sila napunta sa paggawa ng kotse at motorsiklo, balikan natin ang kasaysayan. Tama, ang kabanatang ito ay konektado sa dokumentaryo ni Asafiev tungkol sa mga higante ng industriya ng sasakyan sa Pransya. Kung di nyo pa napapanood, lubos ko itong nire-rekomenda. Unang lumitaw ang apelaydong Peugeot noong ika-15 siglo. Noong panahong iyon, unang nabanggit ang pamilyang ito na nakatira sa paligid ng Montbéliard na yon ay tinatawag na Vandoncourt. Ang pangunahing ikinabubuhay nila noon ay pagsasaka. Ang unang revolusyon sa larangan ng kanilang pamilya ay ginawa ng magpinsang sina Jean-Pierre at Jean-Frédéric Peugeot noong taong 1810. Noon sa Pransya, nagsisimula ang revolusyong industrial at malinaw na gusto ng magkapatid na kumita ng mas malaki sa mga bago at maunlad na industriya. Ginawang maliit na pabrika ng mga Peugeot ang isa nilang gilingan sa Sukrat na sa simula ay nakatuon sa paggawa ng produktong bakal. Gumagawa sila ng spring para sa rilo, talim ng lagare at mga pahabang piraso ng bakal. Noong 1818, nagtayo sila ng rolling mill at lumipat ang magkakapatid sa orihinal na teknolohiya ng pagpoproseso ng metal. Pagkalipas ng 6 na taon, malaki ang pagtaas ng produksyon at dumarami ang uri ng mga produktong ginagawa. Nagsimulang gumawa sina Jean-Pierre at Jean-Frédéric na mas moderno at komplikadong produkto noon. Mga gilingan ng kape, kasangkapan, mga gilingan para sa pampalasa, kape at rekado at kawit para sa krinolina. Kung sakali, ito ay isang uri ng metal na balangkas para sa mga palda na uso noon sa mga mataas na lipunan, plansa, makinang panahi, payong at iba pa. Ang mga gilingan ng Peugeot ay may habang buhay na garantiya sa metal na bahagi noon pa man. Noong ika-20 ng Nobyembre, 1858, ipinarehistro ni Emile Peso ang larawan ng leon bilang tatak pangkalakal. Noong pagsapit ng hangganan na ika-19 at ika-20 siglo sa Imperyong Ruso, ang Peso ay kilala bilang gumagawa ng kasangkapan sa karpinterya, mga pait, katam, pangbutas at pangikot. Medyo mahal ang mga kagamitang ito. Halimbawa, ang simpleng katam ng peso noong taong 1,900 at isa ay nagkakahalaga ng 1 rublo at 77 kopek na halos katumbas ng presyo ng isang baka. Noong ika-18 ng Hunyo, 1849 ipinanganak si Armand Peugeot, ang susunod na mahalagang tao sa pamilya Peugeot. Pinadala si Batang Armand sa Britanya upang mag-aral kung saan nahilig siya sa mga makina at penny farthing. Yung huling termino, kung sakali, hindi yun mura. Yun ang tawag sa bisikletang may malaking harapang gulong. Pag-uwi ni Armand, napaniwala niyang pamilya na sobrang uso ang mga bisikletang ito at kailangan nila agad gumawa. Noong 1882, ipinakilala ni Armand Peugeot ang kanyang penny farthing na Legrand B at iba pang mga bisikleta. Pagkalipas ng ilang sandali, matapos makipagkita kay Gottlieb Daimler, nakumbinsi si Armand sa potensyal ng kotse. Gayunpaman, ayon sa kanyang kapatid na si Eugène Peugeot, ang mga kotse ay pansamantalang libangan lang na malalaos din. Hindi tinalikuran ni Armand Peugeot ang kanyang mga ideya at natapos noong 1889 ang 3 gulong na kotse na pinapagana ng singaw na dinisenyo ni Leon Serpale. Ang steam engine ay mabigat at malaki at nangangailangan ng mahabang oras ng pag-init. Noong taong 1890, matapos magkita sina Daimler at Emile Levasseur sa isang 4 na gulong na kotse, pinalitan ng steam engine ng gasoline engine na gawa ni Panhard sa ilalim ng lisensya ni Daimler.
Noong taong 1896, ang magpinsang sina Arman Pezo at Agent Pezo ay nagtatag ng isang korporasyon ng mga sasakyang peso na nagsimulang gumawa ng mga kotse. At kung ang kumpanya ay gumagawa ng mga bisikleta, kotse, makina at iba pang mga bagay, bakit hindi gumawa ng motorsiklo? Isang bago, kawili-wili at posibleng may potensyal na uri ng transportasyon. Noong taong 1899, si Agent ang lumika ng unang motorsiklo ng Pezo. Pahilis na ikinabit sa ilalim ng frame ng bisikleta ang Swiss na makina na ZL na may lakas na 1.5 lakas kabayo, may otomatikong intake valve, carburetor na uri ng pagsingaw at bateryang ignition. Pinunan ng belt drive para sa likurang gulong at clamp type na likurang preno ang itsura ng unang motorsiklo. Gayunpaman, may ilan na nagsasabi na ang tamang ituring na unang motorsiklo ay ang 3 gulong na Peugeot na ginawa noong 1878 na may makinang De Dion Button na nakakabit sa likurang gulong. Ipinakita ang modelong ito sa exhibition sa Paris noong 1878, ngunit hindi ito inilagay sa produksyon. Mula noong 1900 at dalawang mga mortgages opyo ay inaalok na may espesyal na ginawang chassis. Ang makinang ZL na may lakas na 2 kabayo ay patayong inilagay sa loob ng frame at ang preno ay gumagana sa parehong gulong. Isang progreso ito. Di pa lumilipas ang 1 taon, nagawa na ng magkakapatid na Peugeot ang sarili nilang katulad na makina. Simula noon, sa loob ng mahabang panahon, 2 letra ang nakahulma sa Carter, PF na nangangahulugang magkakapatid na Peugeot. Ang sangay ng kumpanyang ito na pinamumunuan ni Agent Peugeot ay nakatutok sa gawaing may kinalaman sa motorsiklo. Simula noong 1900 at 4 ang mga motorsiklo ng Peugeot ay nilagyan lamang ng sarili nilang makina na may displacement na 200 at 38 cubic centimeters at lakas na 2.5 kabayo. Ang motorsiklo na gamat ang makina na ito ay umaabot ng hanggang 60 kilometro kada oras dahil sa espesyal na malambot na harapang tinidor na disenyo ng magkapatid na Peugeot na tinawag na Truffaut. Sa parehong taon, lumabas din ang mas malakas na bersyon ng makina, 333 cubic centimeters na may lakas na 2 at 3 kabayo. Alam na magkapatid na Peugeot na ang tagumpay sa esports ay laging magandang tulak para sa benta. Noong 1904 nagpasya silang subukan ng pandaigdigang record sa bilis, kaya naghanda sila ng pinalakas na sasis. Inihanda nila ang motorsiklo para sa klaseng hanggang 50 kilo. Oo, noon, ganoon nila kinuklasipika ang motorsiklo kaya kinailangan nilang gawing magaan ang lahat para magkasya sa limitasyon. Kaya, ang mga espesyal na gulong ay in-order sa pabrika ng Volbe. Mayroon itong mga rim na gawa sa kahoy na may diameter na 600 at 50 mm at ang bigat ng gulong ay 700 gramo lamang. Ang V-shape na makina para sa record na motorsiklo ay kinuha mula sa kotse ng Peugeot at may mga sumusunod na katangian. 1.5 litro ang displacement at 12 kabayo ang lakas. Para gumaan, iniwan lang ang mga ribs sa ulo ng silindro at naging makinis ang panlabas ng mga silindro. Noong 2 ng Oktubre, taong 1904, nagawa ng racer na si Lanfranchi na magtala ng pandaigdigang record na ipakita ang bilis na 123.273 kilometro bawat oras. Sa sumunod na taon, ang racer na si Cesap gamit ang katulad na motorsiklo na may makinang may kapasidad na 1.7 litro ay nalampasan ng record na ito. Naabot ang bilis na 140.62 kilometro bawat oras. Dahil sa impluwensya ng mga tagumpay na ito, nagsimulang gumawa ang kumpanyang Peugeot ng buong linya ng mga V-type na makina kung saan ang anggulo ng pagkakahiwalay ng mga silindro ay 45 degree. Ang pinakamagaan na 350cc na bersyon ay may 2.75 kabayo ang lakas, habang ang pinakamalakas ay ang 1 litrong makina na may 7 kabayo ang lakas. Samantala, tumitibay rin ang posisyon ng mga isang silindrong makina sa merkado. Sumali sa karera ng Tour de France noong taong 1905 na may distansyang 2,134 na kilometro ang mga racer na sina Cesac at Gipone gamit ang mga motorsiklong Peugeot na may 333cc na side valve engine ay nagkamit ng una at pangalawang pwesto na nadulot ng pagtaas ng benta ng mga modelong ito. Noong taong 1906, nagkaroon ng pagbabago ang chassis ng mga motorsiklo. Ang mas pinatibay na bukas na frame ay maaaring lagyan ng matigas o may suspensyong harapang tinidor ayon sa gusto ng customer. Ang nikeladong tangke ay may lalagyan ng gasolina, langis at puwang para sa baterya ng sistema ng pag-apoy.
Ang mga makina ng Peugeot, lalo na ang 2 silindro, ay palaging may matatag na demand. Mula pa noong 1900 at 4 ito ay ipinapadala sa kumpanyang Ingles na Norton. At noong 1907 si Rem Fowler sakay ng motorsiklong Norton na may 2 silindrong V-Type na 700cc na makina ng Peugeot ay lumahok sa pinakaunang Tourist Trophy race at nagwagi sa klase ng mga motorsiklong may 2 silindro na nagtala ng average na bilis na 69.1 kilometro kada oras. Kung iniisip mong mahina ang resulta na yan, subukan mang umupo sa manibela ng iyong kotse o motorsiklo, buksan ang navigator at humataw ng ilang oras sa paligid ng lugar ninyo. At malamang na ang average na bilis mo ay mas mababa pa sa 60 o baka 55 kilometro kada oras. Isa pang kumpanya na naglagay ng makina ng Peugeot noong 1908 ay ang North London Garage o pinaikli bilang NLG. V-twin ito na may 1 litrong kapasidad. Ang racer na si Will Cook ay nagtala ng ilang mga record sa bilis gamit ang ganitong motorsiklo. At noong taong 1900 si Eugene Pescio. Pagkamatay ni Eugene, namuno sa motorsiklo na dibisyon ang kanyang mga anak na sina Pierre, Robert at Zul. Sa sumunod na taon, nakipagsanib-puwersa sila sa tiyuhin nilang si Armand Peugeot na nabuhay ng 6 na taon pa kaysa sa kanyang kapatid at itinatag ang korporasyon ng mga sasakyan at motorsiklo ng Peugeot. Noong panahong iyon, ipinakilala ang magaan na motorsiklo ng Motociclette Liger na may V-Type na 2 silindro, 300 at 33cc, 2.5 kabayo otomatikong balbula sa pagpasok, bilog na nikeladong tangke at trufo na harapang tinidor. Noong 1912, tinaas nila ang kapasidad ng makina hanggang 380 kubiko. Kasabay nito, inilunsad sa serye ang modelong MX na may 1 silindrong makinang may ilalim na balbula, 500 kubiko at 3.5 kabayo ang lakas. Noong 1913, inilunsad ang modelong Paris-Nice na nakuha ang pangalan nito matapos magwagi sa karera sa rutang yon. Pangunahing tampok ng sasakyan ang bagong henerasyong 2 silindrong V-Type na makina na may ilalim na balbula, 350cc at 3.5 kabayo ang lakas. Gayunpaman, lahat ng mga modelong ito ay medyo karaniwan, lahat maliban sa isa. Noong 1912 nilikha ng empleyado ng departamento ng sasakyan ng kumpanya na si Ernest Henry ang 4 na silindrong makina na may overhead valve at 2 camshaft para sa kotse ng karera. Batay sa disenyong ito, gumawa rin siya ng bersyon para sa motorsiklo. Ang makina na may 2 patayong silindro na nakakabit ng pahalang sa frame ay may cylinder head na may 8 balbula at 2 camshaft na pinapatakbo ng komplikadong gear transmission. Ang motorsiklo ay may 3 bilis na gearbox na nakakabit sa makina, parallelogram na harapang tinidor at kadena para sa likurang gulong. Sa motorsiklong ito, matagumpay na sumali si Paul Pian sa maraming karera hanggang simula ng dekada 20. Hindi na napunta sa maramihang produksyon ang ganitong mga makina. Dahil sa matinding thermal na kondisyon ng ulo ng silindro, pinili ng mga espesyalista ng Peugeot ang mga makinang V-twin. Pagkatapos magsimula ang unang digmaang pandigdig, nagsupply ang Peugeot ng sasakyan at motorsiklo sa hukbo at nagbenta rin sa lokal na merkado. Sa panahong yon, lumitaw na sa hanay ng mga modelo ng kumpanya ang mabigat na modelong MT. Huwag ipagkamali sa luma ni Lolo na M-Technic sa Kamalig. Ito ay may V-shape na 2 silindrong makina-6 na 166 kubiko sentimetro. May lakas na 6 na horsepower at direktang belt drive ng likurang gulong. Noong taong 1917, ang displacement ng makina ay tumaas sa 700 at 40 kubiko sentimetro. Nanatili ang gating lakas, ngunit nagkaroon ng 3 bilis na gearbox. Ang mga makinang ito, maging may sidecar o solo, ang naging pangunahing supply ng hukbo at ginawa hanggang taong 1921. Natapos ang digmaan, pagsapit ng dekada 20, muling pinag-usapan ang mga tagumpay ng mga motorsiklo ng Peso sa karera. Si Lesman Antoinesco, batang ininyero na dumating sa kumpanya noong 1900 at 19 ay nagmodernisa ng bago ang digmaan na 500 kubikong 2 silindrong overhead cam na makina at gumawa ng mas simpleng ulo ng silindro na may 1 camshaft at 2 balbula bawat silindro. Ngayon, ang camshaft ay pinapatakbo na gamit ang patayong baras at 2 pares ng conical gears, hindi na maraming gears. Dahil sa mas malaking diameter ng pleto ng balbula, hindi lumala ang pagpasok ng hangin sa silindro at mas naging magaan ang trabaho ng cylinder head. Ang bagong makina ay may lakas na 25 horsepower at napatunayan ang sarili bilang napakamaasahan at mapagkumpetensya.
Sa simula ng dekada 20, lumitaw sa eksenang pang-motorsiklo ng Pransya ang mga dalawang stroke na makina na agad naging popular dahil sa kanilang pagiging simple at murang presyo. Hindi rin nagpahuli ang kumpanyang Peugeot sa prosesong ito. Ipinakilala nila ang kanilang touring na motorsiklo sa Motorsiklo de Turismo noong 1921 taon. Ang magaan na modelong AP ay may bagong chassis na may swing arm front fork nakakabit sa halos patayong maikling bahagi ng elliptical leaf spring. Ang pinakamahalaga ay ang makina ay nilagyan ng dalawang stroke na makina na may nakatagilid na pasulong na silindro at dalawang yugtong transmisyon na binili mula sa kakumpetensya ang kumpanyang Terra. Sa sumunod na taon, inilabas sa merkado ang isa pang bagong produkto mula kay Peugeot, ang motobisikleta na Ciclo-Moto CM1 na may dalawang stroke na makina na may 110 kubiko at 1.5 kabayo ang lakas, direktang belt drive na likurang gulong, karagdagang pedal drive, parallelogram na harapang tinidor na may isang sentral na spring at bagong frame na inaalok sa dalawang bersyon para sa mga babae at para sa mga lalaki. Ang pinakamataas na bilis ng parehong bersyon ay hindi hihigit sa 30 km kada oras. Nagkaroon pa nga ng magarbong prototype na tinawag na Ciclo-Moto na may makina sa harapang gulong pero walang kinabukasan ng ganitong disenyo. Noong Oktubre taong 1925 sa Paris Salon, ipinakita sa publiko ang bagong motorsiklo ng Peugeot na may 175 kubikong sentimetro na dalawang stroke na makina. Namumukod tangi ang makinang ito dahil sa bagong block motor kung saan ang 2-stage gearbox na may kickstarter ay kasama sa iisang carter ng makina at gear ang gamit na transmisyon. Noong 1926 na taon, muling nagkaroon ng paghahati ang Peugeot sa dalawang bahagi, isa para sa mga kotse at isa para sa mga motorsiklo. Pinamunuan ni Robert Peugeot, ikalawang anak ni Eugenia Peugeot, ang bahagi na motorsiklo. Pinalitan si Antonesco ng inhinyerong si Cunel, isang Belhiko na dati ay nagtrabaho sa kumpanyang Zille Erstal. Di nagtagal, lumabas ang dinisenyo niyang P104 na motorsiklo na may side valve na 316cc makina sa isang block at 3 bilis na transmisyon. Ang unang 4 na stroke na blokeng makina ng kumpanyang Peugeot. Noong panahong yon, lumabas din ang mga modernisadong magagaan na motorsiklo na P100 at 1 at P100 at 2 na nilagyan ng 100 at 75cc na dalawang stroke na makina. Kasabay nito, ang unang makina ay direktang pinapatakbo ang likurang gulong, samantalang ang pangalawa ay may dalawang bilis na transmisyon. Ang sentro ng atensyon sa eksibisyon ng motorsiklo ng Peugeot sa Paris Salon ay ang modelong P100 at 5 na mabilis naging pangunahing modelo ng kumpanya. Ang bagong uso sa disenyo ng motorsiklo ay makikita sa saddle shape na tangke ng gasolina at overhead valve na makina na may 350cc at may lakas na 10 horsepower. Ang mga balbula rocker arm ay nasa ball bearings, hindi bushings, at pinapatakbo ng mahahabang push rods sa patayong pambalot na tubo. Ang makina ay pinagsama sa 3 bilis na transmisyon at ang lalagyan ng langis ay nasa isang kompartamento ng crankcase. Unang beses na magkahiwalay ang magneto at generator sa makina ng Peugeot motorsiklo. Ang modelong P105 ay naging matagumpay at popular at ginawa hanggang 1,936. Lubusang binago ang programa ng produksyon ng Peugeot noong unang kalahati ng dekada 30. Noong 1932, inilabas sa merkado ang 100cc na motobisikleta A50 na walang transmisyon na may dalawang bersyon, pambabae at panlalaki at bawat isa ay may ilang pagbabago. Pagkatapos, noong taong 1933 hanggang 34, sumailalim sa modernisasyon ang buong 4 na stroke na pamilya. Kasabay ng mga lumang modelo, inilabas din sa merkado ang mga bagong motorsiklo na may ganap na binagong power unit. Ang bagong makina ay may kasamang 4 na bilis na transmisyon. Simula 1933, ang rurok ng programa ng produksyon ng Departamento ng Motorsiklo ng Peugeot ay ang mga 500 kubikong motorsiklo. Una, ang modelong may side valve na P500 at 17 na may 12 kabayo, pagkatapos ay ang katulad na P500 at 3 at ang overhead valve na P500 at 15 na may 20 kabayo. Lahat ng makina ay may long stroke na disenyo, kaya sa 500cc displacement ay magandang torque. Ang motorsiklong Peugeot P500 at 15 ay umabot ng bilis na hanggang 140 km kada oras. Noong taong 34, siyam na pandagdigang record ang nabasag ng motorsiklong P500 at 15 isa ito sa mga iyon. Nilakbay ng makina ang 3,000 km na may average na bilis na 100 at 18 km kada oras.
Ang mabilis at magandang motorsiklo ay agad na ding isa sa nangungguna sa merkado ng motorsiklo sa Pransya, pati militar ay hindi ito pinalampas. At sa ikalawang kalahati ng dekada 30, hindi lang parehong 500 kubikong bersyon, side valve at overhead valve ang ipinapadala sa hukbo, kundi pati na rin ang mga modelong P112 at P135. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Aleman ang pabrika ng Peugeot at napilitang magtrabaho para sa kanila tulad ng ibang negosyo sa Pransya. Gayunpaman, sinikap ng mga empleyado, leader at lokal na network ng paglaban na pabagalin at siray ng kooperasyon habang iniiwasan o nililimitahan ang mga represyon ng mga Aleman. Pagkatapos ng digmaan, ipinagpatuloy ng Departamente ng Motorsiklo ng Peugeot ang paggawa ng pinakamagaang mga modelo na may 2-stroke na makina, ang P54, 100 kubiko, 2.5 kabayo, at P55, 125 kubiko, 4 na kabayo ang lakas. Tamang hakbang ito dahil karamihan sa mga mamamayan ng Pransya pagkatapos ng digmaan ay hindi kayang bumili ng mas malaki pa riyan. Pagsapit ng 1,950 ang mga motorsiklong ito ay nagkaroon ng teleskopikong harapang tinidor at mekanismong pang-apak sa transmisyon para sa pagpapalit ng gear. Simula noong taong 49, inilabas sa serye ang modelong 156, 150 kubiko, 5 kabayo na nagkaroon ng 4 na bilis sa transmisyon. Di naglaon, nadagdagan ito ng katulad na modelong P175. Tuloy ang nawala sa programa ng kumpanya ang mga 4 na stroke na motorsiklo at ang pinakamalaking motorsiklo ng Peugeot ay naging ang 2-silindrong modelong 256 na may 250 kubikong makina na ginawa noong 1954 na taon. At noong 1958 taon, pinalitan ito ng 330 kubikong bersyon na 356 na ginawa ng mahigit 1 taon lamang. Dapat ding tandaan na noong 1958 taon, binili ng Peugeot ang nalugi at natirang bahagi ng dati nitong pangunahing kakumpetensya, ang kumpanyang Terra. Gayunpaman, kailangan pa ring itigil ang paggawa ng motorsiklo. Ngunit ang mga motoroller na S55 at S57 na lumitaw noong 1954 na taon ay nakatakdang maglatag ng pundasyon ng bagong pulisya ng kumpanya. O mga kaibigan, may tanong din ako habang isinusulat ang teksto. Sandali lang, paano nga ba yon? Matagal silang gumagawa ng motorsiklo, pero ngayon puro motoroller at scooter na lang? Sa pagkakaalam ko, ang pangunahing dahilan ay ang krisis na naranasan ng kumpanyang Peugeot. Lalong naapektuhan ang motodepartamento noong unang bahagi ng 50 kasabay ng pagsikat ng motor oilier sa Europa na unti-unting pumalit at nagtulak sa ibang maliliit na motorsiklo sa merkado. Ayon sa kasaysayan, ang pamilya Peso ay halos palagi nilang nasasakyan sa huling sandali ang mga uso at trend. Noong 1953 taon, tumugon ang Peso gamit ang motor oilier na S55 na inilabas kasabay ng tagumpay ng modelong 403. Mayroon itong bakal na katawan at harapang lagayan ng bagahe. Pagkatapos, kaunti lang ang lumipas, lumabas naman ang modelong S57. Magaganda ang mga makinang ito na may 2 takdong makina at 3 bilis na transmisyon na may kambyong pinapagana ng paa kaya naging napaka-popular. Nakakatuwa kasi may palaso sa makinang ito na nagpapakita ng kasalukuyang gear. Sa 7 taon, 30,000 motor oilier ang naibenta. Sa pagtatapos ng dekada 50, itinigil ng Peugeot ang paggawa ng motorsiklo at motovelo at nag-focus na lang sa motoroller. Nabuo ng Peugeot ang estratehiyang pangopensa sa segmentong ito. Ang mga modelo ng motoroller na 101 at 102 ay inilabas noong 69 na taon. Pagkatapos ay 103 at 104 sa pagtatapos ng 71 taon. Naging sobrang popular ang mga produkto. Ginawa nitong Peugeot ang nangunguna sa merkado ng mga moped sa Pransya. Dahil sa 2 bagong pabrika sa Rommel at St. Louis, ang Peugeot noong dekada 70 ay gumagawa ng 800,000 moped bawat taon. 800,000 kada taon ng tradisyonal na maasahan, simple at elegante na mga produkto. Noong 1978 lamang, bahagyang lumihis ang Peugeot mula sa kanilang bagong ideolohiya at naglabas sa merkado ng linya ng mga cross at enduro na motorsiklo na may 2 stroke na makina na may displacement mula 80 hanggang 200 kubikong sentimetro. Batay sa 200 kubikong enduro, gumawa pa sila ng bersyon para sa hukbong Pranses na tinawag na X200.
Noong dekada 80, naging uso ang mga scooter at noong 1982, ipinakilala ng kumpanya sa publiko ang mga scooter na SC at SX. Mga unang scooter ng Peugeot na may mga plastic na bahagi ng katawan. Ang kasunod na ebolusyon ng mga scooter ng Peugeot ay naglalayong mapanatili ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa mga nangungguna sa industriya. Ina-update ang modelo, may bagong klase base sa kubikada, 80, 100, 125 at gumagamit ng inobasyon. Noong 2002, pinalawak ng kumpanyang Peugeot ang kanilang linya ng mga modelo at inilabas ang modelong SV 250. Nawala ng kinalaman sa mga mas batang kapatid nito. Ang modelong ito ay may pagkakahawig sa Honda Foresight dahil ito ay isang lisensyadong kopya. Sa bagong siglo, nagpatuloy ang Peugeot sa pagdevelop ng kanilang scooter line. Noong 2006, naglabas sila ng linya ng magagaan na motorsiklo sa klase ng enduro, supermoto at sport na may mga makinang mula 50 hanggang 125 kubiko. Ang mga modelong ito ay patuloy pa rin ginagawa matapos sumailalim sa mga inobasyon. Mabagal ang paglago ng negosyo ni Peso sa paggawa ng scooter nung simula ng unang bahagi ng dekada 2010 at naging paluging negosyo ito para sa grupo. Halimbawa, noong 2013 taon, 79,000 unit ng kagamitan ang naibenta. Oo, medyo mas mataas ito kaysa noong 2012 pero malinaw na hindi ito ikinatuwa ng pamunuan. Hindi ito kasing dami ng sa dekada 70. Mukhang pumayag ang Peugeot na makipagkasundo sa higanteng kumpanyang otomotibo ng India na Mahindra. Natapos ang kasunduan noong 2015 at nakuha ng Mahindra ang kontrol sa karamihan ng shares, 51%. Based sa mga pangyayari, tama ang desisyon. Nagpatuloy ang pag-unlad ng Peugeot scooters. Sa tulong ng Mahindra, nakabalik ang Peugeot motorsiklo sa sports noong 2016 sa klase ng Moto3. Gamit ang mga ganitong makina. Ang prototype ng motorsiklo na Peugeot MGP-3O ay may maraming pagkakapareho sa mga makina na ginagamit na ng Mahindra sa Moto3. Gayunpaman, ang Pranses na tagagawa ay magde-debut sa GP bilang independenteng konstruktor. Sa ngayon, ang top model ay ang 3 gulong na Peugeot Metropolis na may 400cc na makina at maraming elektronikong tampok. May pagmamalaki ng sasakyang ito, ang lakas na 35.6 na kabayo at kayang tumakbo ng hanggang 300 kilometro gamit ang 13 litro ng gasolina na nakaimbak sa tangke. Sumasabay din ang kumpanya sa paggamit ng dekuryenteng makina bilang pamalit sa internal combustion engine. Halimbawa, ito ang konsepto ng Peugeot High Motion 3. Ngayon, ang kumpanya ng mga motorsiklo na Peugeot ay gumagawa ng mahigit 350,000 scooter at moped bawat taon. 50 тысяч скутеров и мопедов. At kung ano pa ang ikatutuwa natin mula sa brand na may leon sa logo sa hinaharap, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Ganyan po mga kaibigan ang kasaysayan ng mga demotoy na sasakyang may 2 gulong mula sa Peugeot. Sana naging kapaki-pakinabang at kawili-wili ang aking kwento. Bagaman sigurado akong may mga tao na magsusulat ng komento na, nakalimutan mong banggitin ang modelong yon ng scooter, yung nilabas nung 1,999 o mga ganoon. Mga kaibigan, sa mga kwento ko sa paggawa ng motorsiklo, hindi ko layon isa-isahin ang produkto ng kumpanya. Sa palagay ko, mahalagang pag-aralan ang pangunahing yugto, mahalagang modelo at tagumpay ng tatak. Kung may nalampasan ako mahalagang detalye, pakisulat na lang sa komento. Ako, pati na rin ang iba ay siguradong magiging interesado. Kasama ninyo, gaya ng dati, ang channel na Crash Moto. Sabi nga nila, panuurin, irekomenda, mag-subscribe at magkomento. Peugeot Club, espesyal na pagbati sa inyo. Salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli nating pagkikita.